Heretics Podcast. Sa magandang araw po muli sa ating mga taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod, si Dr. Herbert Heretics Tigson sa kanyang programang Heretics. Sa araw pong ito, ating pong ipagpapatuloy ang ating talakayan tungkol sa development or kaunlaran. Dito po ating pong titignan kung bakit ang Pilipinas, despite sa napakaraming mga development program, ay hindi po rin umuulad, no? Tayo po ay naroon pa rin sa state na undeveloped. Kasi alam niyo po, ang aspeto ng development, meron po yung apat, o ngayon ay 5 na, no? Economic development, political development, social development, cultural, and environmental. Ito po yung ating tinatawag na sustainable development. So, 5 po na ngayon yan, no? Ngayon, sa araw pong ito, ating mong titingnan yung economic development saka yung political development. Dahil yung pong dalawang yan, ang may naging malaking bahagi kung bakit itong ating bansa ay ganito ang sitwasyon sa kasalukuyan. So ngayon, kung babalikan po natin, noong panahon po ng colonial period, hanggang nung yun ay 1898 hanggang 1946, yung bago umalis dito yung mga Amerikano, tayo po ay nabibilang sa tinatawag na plantation state. Dahil po ang ating pinagkakakitaan, yung ating pong ine-export ay puro galing sa agriculture, mga agricultural products. At yan po ay, ang bumibili po niyan ay ang US, ang United States. Kaya po, yung dating nating feudal system na inaasahan po nung una, ay didismantle yan ng bago umalis sa mga Amerikano. Hindi po nila ginawa yan. Lalo pa nilang naging concentrated pa nga ang pag-aari ng malalaking lupain doon sa kakaunting mga mayayaman. Ayan po yung mga malalaking asindero, no? At diyan po nagsimula yung ating tinatawag na oligarchs or oligarko, no? So ngayon, hindi po naman pwedeng ang Pilipinas ay agricultural products na lang ang ini-export. Lumalaki ang pangangailangan ng Pilipinas, so ang ating gobyerno from 1946 hanggang 1960, bago yung Marcos regime, ay tayo po ay nagtayo ng mga manufacturing companies, nagsimula pa yung industrialization, yung ating mga ini-import ay dito po natin ginawa. So, nung mangyari po yan, umulad ang ating ekonomiya, no? Nagkaroon na tinatawag na economic growth. Oh my God! Wow! Kaso, ang hindi lang maganda nangyari, ang nakinabang ay yung mga tinatawag nating oligarchs o yung mga mayayaman. No! God, please, no! 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 Dahil sila po ang may control ng ekonomiya ng mga resources, ano? So sila po, they seize control of our economy, nag-create sila ng mga monopolies, at lalo silang yumaman. Ngayon, ano po ba itong oligarkong ito? Ito po yung sinasabi nga po natin, sila po yung mga very rich business leaders at malaki ang kanilang impluwensya sa ating gobyerno, sa mga politiko. So ngayon, pagkatapos po niyan, pumasok po yung Marcos regime. Yun po yung from 1965 hanggang 1974. Hindi po nawala yung oligarch, pero nagkaroon po ng bago yung tinatawag nating crony capitalism. At ito po yung tinawag yung mga Marcos cronies. Ano po? So ito po mga cronies na itong tinatawag, sila po yung mga mayayaman na malalapit sa ating first family ng panahon yun. At ito yung mga business associates na binigyan ng mga negosyo, mga monopolies, mga cartels ng ating nung panahon yun, nung pananukulan ng ating Pangulong Marcos. Ano? Sila po ang nakinabang dito. Sila po binigyan ng mga piling-pili na malalaking negosyo at sila po ang kumontrol dyan. At yung iba naman ay binigyan naman ng mga strategic position na may impluwensya sa ating gobyerno. So sila po yung negosyo, sila yumaman, pero ang ginamit nilang pera ay pera ng bayan. No! No, don't do it! No! No, don't do it! No! 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 Don't do it! It's time to stop!
at yung tinatawag natin mga BS loan. Ayan po ang naging problema natin noong panahon yun. At nung simula, marami nagsasabi na maganda raw ang ating ekonomiya, pero dahil nga nagkaroon ng yung abuse ng naging masyadong, hindi po naman natin sasabihin naging sakim itong mga naging cronies ng ating panahon ng Marcos regime. Pero nangyari po niyan, habang lumalaon, naging laganap ang korupsyon, at ang pera ng ating ng Pilipinas ay yung mga kinikita nila dito sa kanilang mga negosyo ay inilalabas na nila. Ano po? Kaya hindi po, nung bandang uli, hindi na rin naging magandang takbo ng ating bansa. At dahil ito po ang nangyari during that time ng Marcos rule, ito po ay naging laganap yung tinatawag nating patronage or favoritism. Kung hindi ka kalyado, hindi ka mabibigyan ng magandang negosyo. At kahit pa ikay mayaman, yung mga dating cronies, yung dating oligarch, nawala sila, napalitan sila ng mga bago na malalapit sa ating Pangulo noon panahon yun. At ito po ay kaya nga yung tinatawag natin patronage, yung patron-client relationship, naging naganap yan. Naging ang ating tinawag na rin tayong patrimonial state, yung personalistic government. Dahil ang turing ng mga nasa gobyerno, yung nasa administrasyon, ay parang sarili nila itong gobyerno. Kahit yung pera ng bayan ay tinitreat nila na sarili nilang pera. So, ayan po ang nangyari. So, na-discourage ang competition at dahil nga dito sa narrow personal interest ang namayani, naging laganap ang korupsyon. So, naging failure ang administrasyon nung yung Marcos regime nung panahon yun, no? Nabaon tayo sa utang at ito nga ang minana nung sumunod na Pangulo nung magkaroon ng EDSA Revolution. Ano? So, ano nangyari dito sa panahon ng Marcos regime? So, nagkaroon ng failure ang economy, na bigo tayo ma-develop ito. So, ngayon, may lumabas na isang export tayo. Pero nakakalungkot, ito yung export ng mga kababayan natin dahil wala silang makita rito. Nag-export tayo ng labor. Kaya nangyayari sa atin, nung panahon yon, tinawag tayong the largest or the biggest diaspora population in the world. Ang ibig po sabihin yon, ang Pilipinas ang siyang pinakamaraming tao na makikita sa buong mundo. Kahit sa sulok ng mundo nung panahon yon, o kahit hanggang ngayon, meron tayong makikita mga Pilipino dahil walang makuhang trabaho dito sa Pilipinas. So, yan po nangyari. Yung poverty and equality na matagal na nangyayari sa atin dito sa Pilipinas ay lalong lumaganap. Ano? Ang kahirapan natin doon ng time na yun ay 2/3 or 3/4 ng Pilipino sumahirap. Yung inflation ay tumaas ng 20%, napakataas yan ng cost of living, lalong humirap ang employment. So, naging mapakahirap ng buhay ng panahon yun bago yung magkaroon ng revolusyon. Ngayon, nung magkaroon ng nangyari na nga, nung ma-end ang Marcos regime, nagkaroon na tayo ng tinatawag natin EDSA Revolution. Ito yung 1986. So, ang mga tao noon ay umaasa na magiging maunlad ng Pilipinas. Kaso, ano nangyari, no? Makikita natin, despite doon sa revolution na ay tayo pa rin ay remain as undeveloped hanggang ngayon. So, yun po ang ating titignan kung bakit hanggang ngayon, o kung bakit hindi naging maganda ang resulta o kung ano nangyari sa EDSA Revolution at hanggang ngayon ay tayo po mahirap. So, sa susunod po nating episode, ayan po ang ating pag-uusapan. Pero sa ngayon, ay inalam muna at magkita-kita po tayo muli. Bye-bye niyo po ako sa susunod na programa. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat. Heretics Podcast.